Today is... Bata pa lang si Rowena, pangarap na ng kanyang ina na siya'y maging isang guro. Isa raw kasi itong propesyong marangal at tahimik na nababagay sa kanya. Ngunit si Rowena, iba ang pinapangarap para sa sarili niya. Tingnan niyo mga kasama niyo. Kung sino man ang gumawa sa inyo ng kalokohan kahapon, idinamay niyo na yung lahat ng mga kasamahan niyo ngayon. Sa hukbong kapulisan, itong tatandaan niyo, ang kasalanan ng isa ay kasalanan ng lahat. Isa pa! Magiging epektibo lang ang hukbong kapulisan kung magkakaisa tayo sa isip, sa salita at sa gawa. Boom! Double time! Yes, sir. Okay. Diba? Oo. Ba nagsumbong? Hoy, alam mo, mga problema sa inyong mga babae, masyado kayong chismosa no? Hindi kayo marunong makisama. Pati ako dinamay mo. Bakit ka kasi nandito? Balita ko, hindi alam na magulang mo na nandito ka. Teka nga lang, di ba dapat nasa kusina ka o nasa parlor ka? Nagpapaganda para sa gwapong katulad mo. Teka lang. Huwag kang bastos. Kausap pa kita eh. Bakit ka nandito? Siguro nandito ka para lumandi, ano? Ano ka ba naman? Ano naman kailangan sabihin? Bibigay ko naman lahat to sa iyo. Gusto mo ba akong tikman? Bastos! Galing ha? Pakipot pa to no? O baka naman trip mo ay mga babae. Pwede naman natin pag-usapan yan. Eto, gusto mo itutusok sa'yo? Pati dyan sa ano mo? Ha? Pakipot ka pa no? Wala ka palang binatbatol eh. Hindi ka type eh. Kapag sinabing dalagang Pilipina, kaakibat daw nito ang mga katangiang mahinhin, mapag-aruga at mapagmahal sa kapwa. Kaya naman ang pinasok ni Rowena ang mundo ng pulisya. Dumaan siya sa hirap at pangungutya para lang patunayan na ang mga Pilipina ay likas ding matatag at matapang. Magandang hapon po. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang. Man po. Kumusta training mo? Okay naman po, ma. Rena? Sana bago ko mawala sa mundong to, Ma, huwag ka naman magsalita ng ganyan, please. anak, kailangan pag-usapan na natin to. Pero sana, bago pa may mangyaring masama sa akin, makita ko na isang ganap ka na nag-teacher. Di ba, anak? Pangarap nating dalawa yun. Apo, pagsisikapan ko po. Inasikaso ka ba ni Dino? Dino! Dino, bumaba! Nasaan ka ba? Rena. Dino! Nandyan ka ba? Dino, nandyan ka ba? Lumabas ka nga dyan. Dino! Ang ginagawa mo sa loob, ha? Tsaka ate, bad timing ka naman. Ano to? Wala yan. Ano to? Nagdadrugs ka? Nagdadrugs ka? Lumabas ka na nga. Bangag ka ba? Ano ba? Bakit mo ba ako pinapakialaman? Ba't hindi yung pagsisinungaling mo kay mama ang pakialaman mo? Shh! Kang maingay! Iba yun, iba yan. Alam mo ba ginagawa ng mga pulis sa adik ngayon, ha? Pinapatay. Subukan nila kung mahuli nila ako. Nakakalimutan mo na ba, pulis ako. Hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka. Sinasabi ko, itigil mo yan. Huwag mo sabihin yan. Gawin mo. Ang problema mo, Dino, tayo na nga lang nandito eh. Tayo na nga lang. Kung hindi ka natatakot
magbago ka naman para kay Mama. Mamamatay na rin yun dahil sa cancer. Bastos ka! Tama na yan! Huwag pagsasabihan ng ganyan si Mama. Sobra ka! Bakit ikaw, ate, hindi ka magtino? Parehas lang naman tayo nagsisinungaling, ha? Napaka-importante ng operation natin ngayong araw na ito. Alam kong mga bago kayo. Kaya ito ng pagkakataon nyo para magpakitang gilas. Sir, naiintindihan ko naman po yun. Pero ang hindi ko pong maintindihan kung bakit nandito tong si Rowena. Kayo mismo po nagsabi na delikado tong buy-bust operation eh. Jeremy, hindi ako nakikipaglukuhan ha. Naiintindihan ko naman po yun, sir. Ang hindi ko lang po maintindihan kung bakit kailangan natin dito si Rowena. Eh, para pala kay kwentro tayo, anong gagawin nito? Mag-makeup na lang, mag-aayos ng buhok, ganon, sir? Tandaan mo, isa kang pasangawa sa klase ko. Hira naman. Baka mas matinik pang bumaril sa iyo yan eh. As I was saying, matinik na drug puso yung babanggain nyo. Dapat armado kayo. Tol, sige no. Pautang muna, babawi na lang ako next time, promise. Kahit 100 lang. Babawi ako next time. Anong tingin mo dito, sari-sari store? Kung wala kang pambili, magparehab ka na lang. Bawi naman ako next time eh. Sige na. Puro ka bawi. Sino yun? Sino yan? Sino yan? Para mauna na ako. Salamat na lang. Madali ka lang. Ano nangyari? Loko yung batang yun, inuhansi tayo ah. Abuli mo! Takbo! Bilisan mo! Ayun, may tumatakbo! Tigil! 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 Tutumak mo, pare! Ayun! Tutumak na! Tigil! Tutumak mo, pare! Huwag kang gagalaw! Taas kamay! Bata pa lang, nais nang manilbihan ni Rowena bilang isang pulis. Ngunit paano nga ba niya gagampanan ang kanyang tungkulin kung ang mismong kapatid niya ang lumalabag sa batas na kanyang itinataguyod? Ano nga ba ang mas importante? Ang sarili niyang pamilya o ang tungkulin para sa bayan? Tigil! Taas kamay! Walang iya ka ha. O, same pa kami ha. Harap! Harap! Puso kang bata ka. Dapat sa'yo tinuturuan ng leksyon. Hindi, babalik ko naman ito, no. Kalma muna. Tol, ito, ibabalik ko. Maawa na kayo sa akin. Baba nyo na yan, no. Itso tayo. Huwag kang gagalaw. Oo, same mo pa kami ha. Oo, ito na. Maawa kayo sa akin. Congrats, Miss Ako Salem. Balita ko, ikaw rin nakahuli. Siniswerte lang po, sir. Sir, siniswerte lang talaga yan eh. Kung ako yung nandun, sir, papatayin ko na yun eh. Dapat ako talaga yung hero din, sir eh. Jeremy, tama na yan, ha? Sige na, Miss Ako Salem. Good job. Salamat po. Ah! Teka, sandali lang, Miss Ako Salem. Bakit po, sir? Sir. May kasabay pa rin kasing nahuli. Kasabay ng operations ninyo. Yun nga lang, may casualty. At kaapelyido mo pa. Sana mabigyan mo kami ng information tungkol sa kanya.
Gino raw ang pangalan niya. Kilala mo ba siya? Ano pong nangyari? Yun, nabaril ng puser. Nasa morgue na ngayon. Until now, wala pa rin nagkiklaim. Lubhang ikinasama ng loob ng kanilang ina ang nangyari sa nakababatang kapatid ni Rowena. Hindi na rin niya maiwasan na sisihin ang sarili, lalo na't alam niyang meron sana siyang magagawa. Ngunit ito na rin ang naging hudyat upang lalong magpursigi si Rowena para maging isang ganap na police woman. Bakit ganyan ang buhok mo? Ginagaya mo ba ako? Tsaka, bakit ka naka-uniforme na pang pulis? Rowena, huwag mong sabihin sa akin. Ma, meron ako ipagtatapat sa'yo. Pero sana mapatawad mo ako. Yung pangarap mo sa akin na maging teacher, hindi ko na matutupad yun, Ma. Ma, sana patawarin mo ko. Isa na akong ganap na pulis. Rowena naman. Nawala na nga sa atin yung kapatid mo. Tapos, ngayon naman, isusubo mo yung sarili mo sa peligro. Ma, maligaya ako sa ginagawa ko. Sana bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Wala naman ako magagawa. Basta anak, ha? Pangako mo sa akin na mag-iingat ka palagi na walang masamang mangyayari sa'yo. Ma, sorry pero hindi ko maipapangako na hindi ko ilalagay ang sarili ko sa peligro. Pero ipinapangako ko, magsisilbi ako ng tapat at abot sa aking makakaya. Ma, sana proud pa rin kayo sa akin. Anak, kaya gusto ko pang mabuhay. Dahil sa'yo. At palagi ako magiging proud sa'yo. Kahit ano pang maging profesyon mo. Proud ako sa'yo, anak. Nagmamalaki kita. Nagmamalaki kita. Mapapatunayan ko sa'yo balang araw na tamang naging desisyon ko. Ngunit hindi na naabutan pa ng kanyang ina ang tagumpay na tinamasa ni Rowena. Dahil noong taong ding yun, sumuko ang pinakamamahal na magulang sa sakit na kanser. Hindi! Hindi! Hindi ako bababa rito! Hanggang hindi nilalabas ang misis ko! Nasaan ang misis ko? Asa dito? Hindi! Hindi! Nilabas niya yung misis ko! Nilabas niya yung misis ko! Hoy! Gaba mo na yan, ha? Huwag mo itaro yung mga anak mo sa kalokohan mo!
Hindi! Bububog kita eh! Hindi ako baba rito hanggang di nyo ilalabas yung misis ko! Hindi ako baba rito! Hindi na ako ilalabas ng asawa ko! Wala iniwan ng misis na to eh. Tama na sa ulo to eh. Sino pang madaming bata? Papatayin ko to! Ilabas yung misis ko! Ibaba mo na yan! Kung hindi, magpapaputok ako! Ano? Target ko na to! Jamie! Tutuluyan ko talaga to! Hanggang di nyo ilalabas yung misis ko! Jamie, ano ba? Ano ba? Hanggang di nyo ilalabas yung... Hold on! Tabi. Hawakan mo sa anak mo! Diyan lang kayo! Diyan lang kayo! Hawakan sa anak mo! Tay? Tay, nasa po kayo? Wala naman po kinalaman yung anak ninyo. Huwag naman po natin siyang idamay dito. Sinabi niya sa akin na mahal niya ako at ang mga anak namin. Pero anong ginawa niya? Iniwanan niya pa rin kami! Sinungaling siya! Tay, naiintindihan ko po kayo. Alam ko masakit talaga pag niloko kayo. Pero tay, di ba? Kapag mahal mo, hahayaan mo lumigaya. Bakit? Kapag pinatay ko ba ito, pinakawala ko ba ito anak ko? Makasigurado ako na hindi mo ako papatayin. Tay, nangangako ako, hindi kita sasaktan. Papa, sinungaling! Tulad ka rin ng misis mo! Pare-pareho lang kayo! Iwan! Nilokohin mo lang ako! Tay, bababa ko yung baril ko, ha? Mag-usap tayo. Sige! Sige! Wish ko lang. Tay! Saan pupunta? Tay! Labas! Huwag kang gagalaw! Wala kang kwenta ka, ma! Dapat barilin na kita eh! Jeremy, wag! Nangako ako. Tayo! Taas ang kamay! Taas ang kamay! Sandal sa pader. Sige na, pusasa mo na. Bukod sa kanyang serbisyo bilang isang pulis, naging aktibo rin si Rowena sa pagtulong sa mga batang nangangailangan. Copy. Sir, re-responde lang ako. Ikaw na bahala dito, ha? 10-4, copy. Thank you. Hindi maikakailang nakatadhana talaga para kay Rowena ang kanyang napiling propesyon. Sa katunayan, isa na siyang Police Senior Inspector at Provincial Chief ng Women and Children's Protection Desk sa lalawigan ng Compostela Valley. At nito lamang nakaraang Lunes, tinanggap naman ni Rowena ang parangal bilang Top 10 Most Outstanding Police Officer sa buong Davao del Norte. Alam naman natin yung Philippine National Police ay isang male-dominated organization. Kahit naman sa isang simpleng bahay, talagang maasikaso sa mga taong pang babae at mga pangbata ay isang ina. So yun ang nakikita kong dahilan na sa tingin ko ay kailangan ko ring maging isang magandang halimbawa ng pagiging pulis. Malayo na nga ang narating ni Rowena bilang isang alagad ng batas. Naging mausisa tuloy kami kung ano ang kanyang naging inspirasyon para labis na maunawaan ang mga suliranin ng mga taong dumudulog sa kanya. Ang tugon niya sa amin, ang kanyang pagiging isang babae. Yung strong point ng babae is kasi sincere ka, loyal ka, at saka may perseverance ka magtrabaho. Yung mga bagay na ganito, yung makikinig ka ng problema ng ibang tao, lalo ng problema ng babae, problema ng mga bata, kailangan ng isang tao, isang pulis na
handang makinig. Gayunpaman, may mga bagay na kailangang isakripisyo ni Rowena. Dahil pulis din ang kanyang kabiyak, madalas daw silang wala sa bahay para makapiling ang kanilang mga anak. Kaya naman sa mga pagkakataong wala siyang pasok, sinisigurado niyang nagagampanan niya ang maging ilaw ng tahanan sa kanyang pamilya. Iba kasi yung oras ng pulis. Hindi mo masyadong ma-devote yung time mo sa pamilya mo. Kasi kailangan i-devote mo rin sa trabaho mo. Kasi sinasabi nga, ang trabaho ng pulis is 24/7. Ibig sabihin, yung 24/7, 24 hours in 7 days, saan mo pa kukunin yung time mo para sa family? So, kailangan niya ng matinding pagmamanage. Sa nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, hindi maiaalis ni Rowena na may namumuong takot at pagkailang ang publiko sa mga katulad nilang nakasuot ng uniforme. Isa lamang daw ang ipinapakiusap niya sa lahat ng kanyang kababayan. Hinihimo ko lahat ng mga tao, yung mga community natin, na pagkatiwalaan lang nila ang pulis. Dahil kami naman ay sa abot namin makakaya, ay gagawin namin yung ikabubuti ng ating bayan. Yun yung pinaka-importante sa amin. Naging panata na ni Rowena ang pagsasagawa ng soup kitchen o pagpapakain ng lugaw sa mga batang kapuspalad sa mga barangay sa kanilang lugar. Paraan daw niya ito para ibahagi ang mga blessing na natatanggap niya sa buhay. Nagiging tulay din ito para mas mapanatag ang loob sa kanilang hanay ng mga taong kanilang pinangangalagaan. Walang kaalam-alam ang mga pulis na nagsasagawa ng feeding na magiging ekstraordinaryo ang araw na ito sa tulong ng mga batang naging malapit na rin sa kanilang manang Rowena. Nagsimula kasing magsilapitan ang mga batang may tanga na puting bulaklak. Alay daw nila yon sa babaeng pulis na parating nagdadala ng pagkain sa kanila. Uy, asa man na? Thank you! Kisa man asa ni Gikan sa kubana ni? Oras na rin siguro, Rowena, para malaman mo ang tunay naming misyon sa pagparito. Ikaw ay nasa wish ko lang. Halatang napukaw ng tagpong yun ang damdamin ng magiting na policewoman. Kasi hindi ko naman na-experience yung ganito dati. Kasi ito, pag matanda na tayo, sila yung pwedeng mag-alaga sa atin. Sila yung pwedeng mag-ingat kung anong meron tayo ngayon. So, kailangan turuan natin sila, kailangan alagaan natin sila for the future. Para makibahagi sa iyong ginagawang pagtulong sa mga kabataan, Rowena, hayaan mong sa amin na muna manggaling ang mga regalo pang edukasyon para sa kanilang lahat. Siguradong bawas na ang school supplies sa problemahin ng mga magulang ng mga batang ito. Habang nasa daycare center pa ang grupo ng ating bida, paspas din ang ilang naming kasamahan para may ayusin na sorpresa sa isang bahagi ng bahay nila Rowena. Ready ka na ba, Rowena? Kulbaan, mangkuy. Asan ako titingin? Wow! Tanggapin mo na, Rowena, ang wall ni Idol. Hayaan mong araw-araw naming ipaalala sa iyo na saludo kami sa iyong walang kapagurang serbisyo para sa mga kababaihan at kabataan ng buong Compostela Valley. I love you. English, ayaw niya ng Tagalog pala. Hudyat ang matamis ng ngiti ni Rowena na mission accomplished ang ginawa naming paglapag dito sa Davao del Norte. Minsan, kailangan mo talagang tumingin sa salamin para makita mo yung sarili mo kung ano yung ginagawa mo. So, I hope lahat naman ng nagawa ko natuwa yung mga, lalong-lalo yung mga bata at saka yung mga tao, of course. Thank you sa inyo talaga.
to serve and protect. Ito ang sinumpaang tungkulin ng ating mga kapulisan para sa publiko. Kung nakakaladkad man sila, paminsan-minsan, sa hindi magandang balita, huwag naman nating ipagkait sa kanila ang isang taus-pusong pasasalamat kung nagagawa nila ng mabuti ang kanilang tungkulin sa atin. Once in a lifetime lang ito. Sana marami pa ring pulis na makilala nyo at sana magkaroon pa ng maraming inspirasyon para sa kanila. Thank you talaga. Hindi nasusukat sa kasarian ang kakayahan upang manilbihan para sa bayan. Kahit sino, pwedeng pagsimula ng pagbabago at maging halimbawa kung ang dedikasyon at pagmamahal sa ating kapwa ay nasa ating puso. Salamat po sa inyong pagsubaybay mga kapuso. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales at ito ang Wish Ko Lang. Kang susuko, kaya mo itong abutin. Chris, matulog ka na. Natatakot ako na eh. Baka bangungutin na naman ako. Ay, naku, babangungutin ka talaga kasi nagpupuyat ka. Sige na, matulog ka na.